Gusto mo bang mag-iisang domestic helper dito sa Hong Kong pero nangangapa ka dahil hindi mo alam kung ano ba mga proseso o mga dapat mong gawin at ano ba mga dapat mong ihanda kung ikaw ay mag-a-apply bilang isang domestic helper? Andito na ang complete guide on how to apply as domestic helper dito sa Hong Kong. Sana ay makatulong ito sa inyo at the same time po sa tingin nyo ay makakatulong ang video ito. Huwag nyo pong kalimutang i-share, okay? Ano-ano ba ang mga proseso or mga dapat mong paghandaan kapag ikaw ay mag-a-apply bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong? Number one is self-preparation. Dapat prepared ka sa lahat ng bagay. Hindi madaling maging isang OFW. Mapapalayo kasi yung pamilya. Number one dyan, mararanasan mo yung homesickness, lalo na kung first time mo mag-abroad. Dapat aware ka dito. Dapat aware ka din na hindi lahat ng problema sa Pilipinas kapag nasa abroad ka, pwede kang umuwi. Okay? 2 years ang duration na iyong kontrata bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. Kaya dapat self-prepared ka para dito. Number 2, money. Kapag mag-a-apply ka bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong, kailangan mo ng budget. Kapag first timer, as much as possible, 30,000. Kapag ex-abroad, as much as possible, 25,000. Depende po yan sa mga agency. Kaya better mag-inquire at maghanap ng mga agency na legit at the same time mababa yung mga processing fee na pwede mong magastos or mga dapat mong bayaran. Ang mga gastusin na ito ay mga medical lang, wala nang iba, okay? Medical, training fee, at yung mga Xerox, ng mga dapat na bibigay sa yung mga document na kailangan may copy ka at may copy yung agency. So, yun yung mga gastusin na dapat mong i-expect. Dalawang medical. At saka yung self-video introduction, may bayad yun. Pangatlo, passport. Kailangan mo ng passport. Ang validity na ng passport ngayon is 10 years. Okay? So, dapat may passport ka na once na mag-decide ka mag-apply bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. Pang-apat, at least high school graduate. Yes, tumatanggap po sila ng high school graduate, college graduate, or vocational graduate. Pang-lima is at least 22 to 37 years old ang iyong edad. At kung ex-abroad ka is hanggat maaari until 45 years old pwede ka pa kung ex-abroad. Pero kung first-timer ka, 22 to 37 years old ang ina-accept nilang mga applicants, okay? Number 6, dapat yung agency ay registered at legit. Paano nyo malalaman yan? Meron akong video na ginawa niyan sa DMW. Pwede nyo dong i-check ang legitimacy ng agency na pinag-a-applyan nyo. Okay? Number 7, pre-medical. Yes, once nakahanap ka na ng agency na kung saan doon ka mag-apply, unang i-require sa'yo is pre-medical. Pag nakapasa ka nito, tuloy-tuloy na ang process mo. Kaya dapat, once na nag-umpisa ka na ng iyong application, make sure na desidido ka na. Dahil pag naumpisahan mo na yan, tuloy-tuloy na yan. Okay? Number 8 is self-video introduction. Gagawan ko ito sa susunod na araw ng example ng self-video introduction. Ang video na ito ay kinukuha ng isang agency at pinapadala nila yan dito sa Hong Kong. Sa tie-up agency nila dito sa Hong Kong para pagpilian ng mga employer dito sa Hong Kong. Kapag na-select kayo doon sa video na yon ng isang employer, then i-update ka ng agent dyan sa Pilipinas na meron ka ng job order. I-offer yan sa'yo or dadaan ka muna ng interview kapag nagkaigi kayo, then signing of the contract na yan. Okay? Pang-siyam is interview with the employer. So, yun na yun. Pang-siyam is interview with the employer. Once na-select ka na, dahil dun sa video introduction, is interview na yan. Meron iba sa unang interview pa lang, success na. Yung iba is unang interview ayaw ni applicant or sa employer ayaw sa'yo. So, select pa ulit sila ng iba. Swerte mo kung unang select pa lang sa'yo is nagkaigi na agad kayo at nagustuhan ka agad ng iyong possible
pang-10 proseso is training. Yes, kung ikaw ay first timer domestic helper papunta dito sa Hong Kong, kailangan mo mag-undergo ng training sa TESDA. Ang tawag dito ay domestic work. Need mo makakuha ng NC2 domestic work certificate. Kailangan yan para maproseso ang iyong application papunta dito sa Hong Kong. Okay? Ang mga agency minsan ay nire-refer ka nila sa mga ka-tie-up training center nila. Pero as of now, pwede ka nang kumuha niyan sa TESDA. At kung gusto mo sa TESDA ka kumuha, pwede na yan. Hindi tulad noon na yung agency talaga nagde-decide na doon ka sa ka-tie-up training center nila mag-training. So, nagbago na yung polisiya ngayon pagdating sa pagkuha ng certificate. So, sana nakatulong yan ha. 11. Kapag ikaw ay ex-abroad, kailangan mong mag-provide ng info sheet. Sa OWA mo kukunin yan. Yan ang hihingiin sa'yo. Hindi mo na kailangan ulit mag-training para sa NC2 domestic port kasi meron ka na yan eh. Ex-abroad ka eh. Kaya info sheet na lang ang hihingiin sa'yo. Pero dapat ang past work mo is related sa domestic work. Kung wala kang domestic work na NC2 certificate pero ex-abroad ka, kailangan mo pa rin mag-training. Okay? Sana clear yan ha. Kung domestic work meron ka, ex-abroad ka, then hindi mo na kailangan mag-training. Ex-abroad ka pero wala kang NC2 domestic work, then kailangan mo mag-training. Okay? 12 is OWA training. Kailangan mong dumaan sa OWA training. 3 days yan. Ano ang ginagawa dyan? Language training ng bansang pupuntahan mo. So, dito sa Hong Kong, iti-training ka dyan or i-introduce sa'yo yung lengguwahe ng mga Chinese dito sa Hong Kong, which is Cantonese. Okay? 3 days yan sa OWA. Pang 13 is PIDOS, Pre-Departure Orientation Seminar. Diyan naman itatakal nila sa'yo yung preparation ng pag-alis mo at pagdating mo dun sa bansang pupuntahan mo like dito sa Hong Kong. Yung mga culture, mga dapat hindi mo gawin, diba? Mga ganon, itatakil sa'yo yan sa PIDOS. 14 is last medical. So, sa last medical, kailangan mag-ingat kayo. Make sure na healthy, okay? Make sure na healthy kayo para maipasa nyo yan. Kasi kung hindi, for sure madidelay yung application nyo. Kasi kung may makita dyan, kailangan nyo dumaan sa gamutan. Which is, ayaw nating mangyari yan. 'Di ba? Lalo na for sure, meron na tayong mga utang na naghihintay sa atin, kaya ang last medical ay kailangan yung paghandaan para walang problema. Make sure na healthy kayo. Okay? Pang 15, pregnancy test. Kailangan nyo mag-undergo ng pregnancy test to clear na hindi ka buntis. Okay? Kasi mahirap naman yun kung hindi mo gagawin yung prosesong to, tapos pagdating mo dun sa bansa is malaman na buntis ka pala, o di sayang yung proseso, diba? So, yun yung mga pagdadaanan mo. Ito ang complete guide kung paano ka mag-apply bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. So, sana nakatulong. Huwag niyo pong kalimutang i-share ang video nito para marami po tayong matulungan ng mga kababayan natin na nangangarap na maging domestic helper dito sa Hong Kong. Maraming salamat. God bless!